So magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM, mga kapalarista. Ayan. Welcome po sa aming ika-15 episode ng Salamat PBBM. Yan, 15? 19 na ata pre. 20 Ah? na. 20 na. 20. Sorry. Gusto mo bumalik May ano pa ako ng ano. May jet lag pa si Jet lag ako. si Alam niyo Palalista. naman, galing tayo ng Dubai eh. 20. 20th. 20th episode namin yan. Maraming salamat sa patuloy po ninyo na pag-suporta sa aming podcast na Salamat PBBM. So, andito yung dalawang kasama ko. Magpakilala muna sila. Magandang gabi mga kayayam. Bago kami mag-discuss ng mga issues today, pakishare lang po ang aming podcast at kung maaari po, samahan nyo kami hanggang sa huling sandali ng podcast na to para marami kayong malaman at matutunan tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Magandang araw din po. Ako po si Ka-Coffee. Kumusta po yung ating audio? Malinaw po ba? Comment po kayo dyan ng yes or no para ma-adjust po natin yan. At kung nasa ang lugar po kayo, i-komento nyo rin po yung inyong lokasyon at mamaya po isa-shoutout po natin yan. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules. So, kagabi, alam naman natin, nakalat yung balita, yung Cebu City, yung Cebu, probinsya ng Cebu, niyanig ng 6.9 magnitude na lindol. At ikinalulungkot man nating lahat na may mga nasawiro na, ilan yan? 69. 69 ang nasawi na at kababayan 186 ang Injured. nasugatan or injured. As of this moment, 6 p.m. ng Wednesday. At Yes. nakikiramay po kami doon sa pamilya ng mga kababayan natin na mga nasawi. Kasi syempre, kahit paano, wala lang may kagustuhan yan. Pero sa ngayon, nag-utos na ang ating Presidente Pangulong Bongbong Marcos na yung mga sekretary, pumunta na ron. Sa katunayan, nandun na si Secretary Gibu Teodoro, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, Secretary Vince Diso ng DPWH para pangasiwaan yung mga dapat ayusin doon ng mga kalsada, si Cristina Frasco ng Department of Tourism, Dahil taga Cebu siya. at saka si Sharon Garin ng Department of Energy para maibalik agad yung mga nag-brownout na mga lugar doon at si Secretary Ted Herbosa ng DOH para pangasiwaan yung mga naapektuang mga kababayan natin doon. Ang pagtitiyak naman ng Presidente dyan, immediate response, immediate assistance para sa ating mga kababayan, no? Lalo na po ngayon kasi ongoing pa yung search and rescue, no? Kasi wala pa namang 24 hours no? And later on yung rehabilitation. So yan po yung assurance ng ating presidente. And even yung mga namatayan, ang pagtitiyak po ng DSWD na sagot na nila yung burial assistance and then makakatanggap din sila ng tagsa 10,000 no, para sa mga namatayan. And yung mga na-hospital na dala doon sa private hospital, syempre kasi may health emergency na rin no? Zero balance billing na rin po yung pagtitiyak dyan ng DOH. Sagutan ng gobyerno. Sagutan ng gobyerno. Kahit pribado. Kasi usually, Mga kabibim, ito yung panahon na dapat tayo nagkakaisa. Tulungan natin makabawi agad ang mga taga Cebu, lalo na yung mga hardly hit nitong earthquake, mga taga Bogos City ata, no? Yan ang pinakamaraming namatay at na-injure, no? Sana magtulungan tayo para makaraos at maihahon sila sa nangyaring ito. So ayon po kay Secretary Dave Gomez ng PCO, bukas po ang punta ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Cebu, October 2. Yan, para pangasiwaan at tingnan ang kung ano ang totoong mga nangyari diyan, mga nasalanta, mga tinamaan ng lindol. Yan. Bukas po diyan po ang ating presidente. Ang nagli-lead dito no sa coordination ay ang Office of Civil Defense no si Secretary Gibu Teodoro kasi importante dito na coordinated yung tulong kasi usually kasi pag may mga ganitong sakuna may mga lugar na napababayaan no so dapat matiyak yung coordination at ang sinasabi din ng gobyerno na dapat yung mga kababayan natin nakikinig doon sa mga warning ng LGU para din sa kanilang safety no. At kasi apektado lahat Yung linya ng kuryente, apektado. Kalsada. Kasi may mga nagbagsakan na structures, yung kalsada hindi madaanan. So may mga lugar na hindi maaabot ng mga relief operations natin dahil apektado Yung iba rin, walang kuryente, walang wifi. So meron tayong video, tama? No. Play muna natin yung video natin. Sana lang mga kabibim, wala nang matinding aftershocks, no? Wala na yun. Wala At hindi wala ni September na no? Humabol pa talaga Wala pa? Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. He was planned. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there.
But the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. We are here now because Masbate was completely hit. Suffered a solid hit from Opong. They were only recovering. They were still recovering from Emong. Tinamaan na nito. So severe damage talaga ang nangyari. Ang problema, some of the services have been interrupted. Although the hospital continues to function, yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago natin i-on ang kuryente. Yung mga sa DSWD na mga assistance, cash assistance at saka food packs, kumpleto naman tayo. Nakapag-respond sila within less than 24 hours, nandito na sila. Because we already knew that kailangan magpa-reposition ng mga food packs, etc. So that's all right. We have food packs, we have hygiene packs, the DOH is continuing to go through the evacuation centers to make sure that everybody is okay. At gagamutin yung mga iba. They have come, nagdala na rin sila ng gamot para doon sa mga nangangailangan ng gamot. I think that we have attended to most of the problems. Yung pinakamalaking problema na hindi pa natin bigyan ng atensyon, yung kakulangan ng cash. Dahil hindi makapag-withdraw yung tao. Dahil sarado yung mga bangko, walang kuryente, walang internet. So, that's the problem that we have to solve now. Paano makapag-provide ng para makapag-withdraw, hindi naman ito cash assistance para makapag-withdraw yung tao ng sarili nilang pera sa bangko. And that's what we have to do. Mukhang ang solusyon ay talagang magdadala tayo rito ng napakaraming cash. So, yun ang isusunod namin. Yun ang pinakakulang na hindi pa namin nagagawa at all. Hindi namin alam. Sa ibang lugar hindi naging problema yan Although it's ngayon problema ngayon dito sa Masbate. They're going all the way to Legazpi to withdraw money. Kung saan-saan pumupunta, they go to anywhere that makautang. Yun lang, walang nagpapautang ngayon, siyempre dahil ganito. So it's a problem. It's a problem that we're going to have to solve in very, very quickly. We have I have a report from Secretary Ralph Recto that there are 2 land bank branches that are open, pero malalayo. One in the Masbate City, and the other one is in Kakainan, which is 2 hours? 2 hours away from here. So very inconvenient para sa tao, but we'll try to improve that situation as soon as we can. The overwhelming ang damage dito, talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao. Sa Department of Agriculture, we are already going to provide cash assistance. Malaki rin ang damage dahil aani tayo October Lahat naman ng sa karamihan ng Pilipinas, the harvest season is just beginning. Kaya marami talagang nasira. We will have to provide again cash assistance to the farmers. Una, pangalawa, we will have to process the crop insurance. Now, meron naman silang crop insurance pero kuminsan matagal yung proseso. Kaya habang inaantay yun, ay pwede tayong kumuha sa cash assistance. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na makakapagbayad sa lahat ng kailangan gawin. They have had to already realign many of their initiatives. So, 100. sa Department of Agriculture, we will do what we always do, na magdadala kami ng kapalit, but with seedlings, so that maybe while waiting for the next planting season ng palay, meron tayong matanim na konting gulay. So yan mga ka-BBM, grabe. Narinig natin ang ating magaling na presidente
na nag-download ng 100 Million. million Million. Para sa ano lang yan? sa Masbate. DBM para makatulong sa recover ng Masbate, probinsya ng Masbate. Grabe mo. Actually, bago pa siya pumunta ng Masbate, inutos niya na sa DBM yan eh. Kasi Oo. nag-request si Governor ko no, na talagang importante yung cash. Oo. Kasi yung Kasi nga tao- wala mga bangko. Wala mga bangko eh. Oo. Walang ATM para Walang kung mag-withdraw, no? So bagsak ang ekonomiya. Kung walang umiikot na cash, di ba? Kung bili mo ng pagkain, wala lahat. Grabe talaga ang damage eh. Nakita niyo ba yung Oo, mga grabe. videos? No? Grabe. May mga buhawi. Oo. Oh, grabe talaga yung... Tsaka kung hindi ako nagkakamali yan daw yung pinakamalakas na naranasan ng mga taga-Masbate na bagyo. Oh, hindi pa nila nararanasan yung ganung Oo. klaseng bagyo. Yung mga nakikita natin sa video, grabe, wag lang mangyari sa atin dito. Nakakatakot. Ang No? lakas eh, no? Yung mga bahay, nakita nyo, parang, ano lang pinagpag lang ng hangin Alam mo, Nakakatakot. Nakakalungkot, no? Kasi kapapasok lang ng super typhoon, kalalabas lang, di ba? May pumasok na naman na sumunod, tapos meron na namang lindol. So parang actually, maski ngayon, affected yung energy natin dahil sa mga sunod na nangyayari, no? So, tama yung sinasabi ni Sir Yaya, kailangan natin magtulong-tulong dito eh. Diyan mo makikita yung galing ni PBBM, di ba? Hindi lang yan ang nasikaso niya. Huwag natin kalimutan, nilalabanan niya yung mga buhaya rito. Pero yung pagpunta sa mga nasalanta ng bagyo, hindi niya rin talaga pinababayaan kahit na meron siyang mga ibang inaasikaso. Kasi Sana nga yung mga presidente. sinasabi mong mga buhaya, mag-donate o maglabas sila ng mga pera nila eh. No? hindi na bumalik yung isa Sana maglabas ng mga pera nila no para ibigay sa mga naging biktima ng mga itong bagyo na to sa Masbate at sa itong lindol sa Cebu. Total lang sinasabi ng mga kritiko, tumutulong lang kayo kapag malapit ang eleksyon eh. Patunayan nyo na mali yung mga kritiko. Oh. 'Di ba? Ngayon kayo maglabas ng billions of pesos. Lahat ng mga buhaya, whether it's politician, DPWH officials, yung mga contractors na yun, maglabas kayo ng pera. Nakalulungkot din yung mga sakahan no? Kasi due for harvest na sana eh. October yan na, na, October ano, na, no? ano. Tapos bigla pang masasalantan. Malaking dagok yan para sa mga magsasaka natin. Or kapag nakapag-animan, ang baba naman ng presyo. Oo. Yan Nakalulungkot. sigurado may tama na naman sa presyo ng bigas natin yan. Batay ko lang tong isa, si Ray Magsilok yan. Tuloy-tuloy ang gantong podcast sa mga gandang gawain PBB, mabuhay, watching from Dubai yan. Namit ko yan eh. Wow! Next time, sama mo kami dyan. Tama mo naman kami sa Dubai. Sama mo na kami sa Dubai. So yun, nakita natin si PBBM. Suportahan natin palagi ang ating presidente dahil maliban sa paglaban sa buhaya, tinutulungan niyo ang ating mga kabayan para makarecover sa mga nararanasan nilang pagsubok sa kanilang buhay. By the way, palerista, hindi madaling lumaban sa mga buhaya. Oh naman. Ito yung mga buhayang madaming pera na naman. pwedeng gamitin para pabagsakin si PBBM o kaya siraan sa taong bayan. No? Pwede silang kumuha ng mga PR firms para lang siraan si PBBM. At pabanguhin yung pangalan nila. Oo. Di ba nga yung mga na-name drop, yung mga sinabing mga nasangkot sa anomalya, panina pa picture dun sa isa eh. Oo. parang may niluluto na pabagsakin si PBBM eh. Kasi patatapos lang yung paghihirap nila pag si PBBM napatalsik nila. Correct. Di ba? Kasi hanggat nandiyan si PBBM, yung paglaban sa buhaya, tuloy-tuloy yan. Mga sinasabi mo mga tinamaan ng lintik na yan, kulang na lang, halikan sa paas. Sa paas no? Dumidikit na kay Pusit. Dumidikit na nga sila kay Pusit. Pare pa picture. Di ba? Naglalabas sa totoong kulay para mailigtas yung kahihiyan nila. Actually, 3 Pero years pa. napapansin mo talagang gusto nila doon na kumampi kasi kapag nasira si PBBM o napabagsak si PBBM, baka sakaling mawala na yung anomalya na kinasasangkot. Kung napag-usapan nila, pabagsakin. Parang silang sangkot sa anomalya. Pabagsakin Safe na sila. Yan, yung mga political butterflies. Sabi nga ng mga comment, usap-usapan doon nila sa picture, pabagsakin natin para yung mga hearing ninyo at saka yung sa hearing ko, mawawala na lahat yan. Alam mo kung bakit mawawala yan? Kasi sinasabi ni Sarah, 1 day lang, di ba? Ipatitigil niya agad yung investigasyon. Tapos kasi 1 day, masusolve niya agad yung problema eh. Stop lahat ng investigation. Yan ang problema. So dito tayo sa magandang good news Etong budget pala ng flood control na 225 billion 255. 255 billion na flood control budget ng DPWH para sa 2026 hindi na pala sinama yan ni PBBM at ibibigay yan sa ibang mga ahensya ng gobyerno na mas nangangailangan. Sa katunayan, sa Department, yan. Kita mo na yan, basahin mo yan. Sa Department of Social Welfare and Development, DSWD,
makakatanggap sila ng 36 billion out of 255 billion. Additional funds yan, no? Oo, Additional oo, funds. oo. Additional yan, ha? Oo, Oo. gagamitin yan sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Wow. payapa at masaganang pamayanan or pamana, Sustainable Livelihood Program at Assistance for Individuals in Crisis or AICS. AICS, No? Doon na lang ilalagay yung pera, which is okay. Kaya naman mapunta sa bulsa ng mga buhayang... At hindi lang yan, meron pa 26.55 billion Department of Education DepEd. Ayan, pagpapagawa at pag-aayos ng mga silid-aralan. School-based feeding program, edukasyon ng mga katutubo, academic recovery, accessible learning o aral. Sahod ng mga non-DepEd tutors, flexible learning options, ano yan? Madrasa education, special needs education program. So, o yan, Kaopi, Bukod naman marami dyan, pala, marami bukod yan. sa DSWD, Department of Education, makakatanggap din po ng additional na pondo ang CHED ng 9.3 billion pesos po yan. At ganun po yung TESDA, 1 billion pesos naman po yung matatanggap nila. At 450 million pesos additional po para po sa Philippine Science High School. Ba't sa Philippine Systems. Science lang yung eskwelahan ko, Quezon City Science? Lahat na yan, sir. Basta science. Iba yun. Dapat meron Quezon City Science High School. Ang DA doon makakatanggap din ng additional, no? 39.37 billion pesos po para sa mga post-harvest facilities, Oh. tulong po sa mga magsasaka at mangingisda, at crop insurance at deep water porters at mga fish ports. Yan po ang paggagamitan Yan ang kagandaan dagdag na sa, kumbaga, negative na negative. No? Masama talaga nangyari tungkol sa flood control scam. Pero kung titingnan natin yung positive side, kung magiging optimistic tayo sa future natin, nakikita ko dalawa maganda. Pangalawa, may iwasan ng ganyang sitwasyon sa mga susunod na panahon. correct. Pangalawa, yung mga pera na napupunta lang dyan sa mga scams na yan or sa mga anomalya na yan, mapupunta na sa mga ahensya ng gobyerno na talagang direktang nakakatulong sa taong bayan, lalo sa maliliit. So next year, walang flood control na gagawin. Kasi Meron may mga naman, hindi pa meron- nagagamit. Meron Oh, naman. may mga hindi pa nagagamit. nagagamit, yun ang gagamitin. Paano yung mga paano yung mga buhayan na nakaplano na sa kanila yan? Gutom Kung paano muna. nila, kung paano nila paghati ay 255 billion. Wala. Gutom muna. Gutom Gaya na muna. sinasabi ko dati, di ba? Ilang beses ko na sinasabi, yung nakukuha nilang pera dyan sa ginagawa nilang scam na yan, ay ROI or payback sa kanilang investment tuwing election. Oo. No? Since kaka-election lang natin ng 2025, no? Mukhang hindi sila makaka-payback. Malulugi sila. Malulugi sila ngayon. At pansin mo yung style ni PBBM from infrastructure, 'di ba? Yung DPWH funds and infra yan eh. Oo. Nilipat niya sa social services, 'di ba? Education, health, livelihood kasi ramdam ng tao Yun yan. na, yung Mas sinasabi, papakinabangan direktang talaga nila. papakinabangan ng taong bayan. Gaya na lamang sa edukasyon. Tama lang talagang nagbigay ng allotment doon na dagdag pondo doon sa edukasyon kasi kailangan natin gawa nga. Hindi naman ligid sa ating kaalaman, merong mga substandard din na mga nagawa na mga silid-aralan. Lalo na yung mga naapektuhan siya sa Baguio. Oo, Marami oo. din silid-aralan na nasira eh. Correct. Ito, 600 billion Department of Agrarian Pati Reform. pala yung Dharma, kakaroon din, no? Oo. And then, Tapos- Department of Health, meron din. Ay, syempre, yan ang 29.28 importante. billion. Napakalaking halaga niyan para sa medical assistance sa indigent at financially incapacitated patients, suporta sa legacy hospitals, at paggamot sa batang may cancer sa Philippine Children's Medical Dagdag din yan para sa zero billing ni PBBM. Imagine mo, no? Zero-based billing. Isa lang Zero pinaghugutan balance mo, pala. flood control projects lang pinaghugutan mo, maraming pupuntahan. Tama, Kumaga, ibig gastos lang sabihin, talaga ng tama tama pala eh. yan. Tama. Kaysa pakinabangan ng mga, ng mga Maganda yung bulsa. ginawa ng administrasyon Oo, dyan eh. Maganda oo. yung ginawa ni PBBM dyan eh. Tsaka dapat lang talaga, Thumbs up yan kay dapat BBM. talaga wala mo ng Good flood decision. control na ipagawa muna yung mga substandard doon. Kasi sa mga iba, contractor. covered naman ng insurance yung Oo, iba, diba? Kung hindi ipagawa peke mo yung na. insurance. Ilagay ko sa tamang konteksto. Eh, yun ang problema pag peke din yung insurance. Palagis na ilagay ko sa tamang Sige, konteksto. sige. Anong inutos ni PBBM? Itong mga substandard or unfinished projects or ghost projects, gusto ni PBBM ipatapos sa kanila, sa Yes. mga contractors. No? At no cost to the government. Okay? Ngayon, kapag natapos yun, saka tayo mag-usap. Correct. Yun ang gusto niya. Correct. Hindi pa, For the meantime, yung mga pera na nilalaan sa flood control projects, dadalin muna sa mga proyekto na talagang mararamdaman ng taong bayan. Hmm. Yun ang napakaganda. Yun ang decision na tagal napakaganda. So linawin lang
pagkatapos gawin sa kala mag-usap, hindi ka agad absuelto yun. Oo, hindi Hindi nahulugan pa na agad absuelto absuelto sila. yun. Oo. May pananagutan pa. May suggestion nga ako Oo. eh. Di ba sinuko na ni Bryce Hernandez at ng ilan pong mga sangkot dyan Sila yung mga, disguise, sinukunin yung mga sasakyan na mamahalin? Oo. kung pwede lang isubasta na yan, itulong yan doon sa mga biktima sa Cebu, di ba? Hindi, Pwede ba yun? ganun ang gagawin. Kaya Ganun wala talaga. pang court order, no? Oo, oo. Kasi total, sinurrender na nila yung Sinurrender. property. Kapag sinurrender, dapat meron ng kasulatan yan. Definitely. Hindi naman papayag yung gobyerno na isusurrender tapos yung titulo na stays Nasa kanya. with the owners, di ba? Mhm. So meron tiyak na pirmahan yan. Kapag nagkaroon ng pirmahan, naibigyan na yung papeles, pwede na agad ibenta yan. Ngayon, nasa desisyon na ng ating Pangulo kung paano niya gagamitin yan. Nasa Oh, ICI pero- yung ano eh, nasa ICI eh. Pwede ka agad ibenta yan kahit wala pang court decision, no? Pwede kasi sinurrender ng voluntary eh. Dapat yan, checkin yung payong. Mamaya kasi yun yung paborito. Mamaya wala na yung payong dyan. Alam mo, Mahal pa naman yun. Mahal yan. Mahal yun. Kung isusubasta yung payong, Bibili probably niya yan. yun ang pinaka most expensive na Bibili ni Bastoyo yan. Oh. Ibenta kay Bastoyo yung payong na yan. Grabe, mahal. Magkano yun? 45 million? 46. 42. 42 million yung payong na yun. Tumubo na. Oh, grabe. Etong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, alinsunod dito sa nangyayaring kabulastugan dito sa flood control natin para sa mga hindi updated yan ng mga kababayan natin. Kaya ito yung pondo ng 2026 ng flood control inilipat yan sa mga agency Meron pa pala na yan. 60 billion. No? Ay, hindi pa pala tapos. Dadalhin sa PhilHealth para sa Yaman ng Kalusugan Program. PhilHealth. Yakap yan yung yakap. Yan yung yakap. Tapos bagong urgent care and ambulatory services centers at gamot para sa outpatient. Oh, meron pa treatment. sa Department of Transport. Yan para sa rehabilitasyon ng Metro Rail Transit yan, MRT. MRT. 1 billion, no? Tapos 18 billion para sa labor and employment dole. Tutulong sa Tupad. panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Tupad yan. Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Grabe. Dilip. Ang dilip. Ang dami. Malaking, Ang dami pala. malaking mapapakita. Idagdag ko lang yung statement ng presidente kasi tumatak sa akin yung statement niya sa Masbate. Sabi niya, hanggat kailangan nyo ng tulong ng dyan ng gobyerno. Grabe yung assurance na yan, no? Kung iisipin mo, saan kumukuha ang Hindi din, presidente ng pera? hindi din. Napakaraming Hindi pera din, na... hindi din. Bakit? Asan si BP? Di ba sabi ka sa comment, hashtag asan si BP? At ang Pangulo kapag nagsalita siguradong nangyayari. Correct. Oo naman. Wala pa akong natatandaan for the past 3 years na sinabi ang Pangulo na hindi niya talaga tinutupad. Lalo na yung pagtungkol sa mga mahihirap o sa mga kababayan natin na kailangan talaga ng tulong. Kaya swerte ng mga, actually, hindi man swerte, no, yung mga apektado ng mga sakuna. Kasi, andyan dyan, whole of government approach yan. Kapag sinabi ng presidente, tulungan nyo yan, lahat yan lulusob eh. Iba't ibang sakay ng gobyerno talaga magtutulong-tulong para bigay pa ang kailangan. Gaya ng ginagawa ni PBBM ngayon. Good evening, sir. Naniniwala po ako kaya ni PBBM na tapusin ang flood control dahil hindi sa galit ang namamayagpag sa puso't isip niyan. Dahil isa yan sa paraan. Ang liit naman kasi. Dahil isa Masabi yan mo sa paraan para makapag-isip ng maayos ang isang leader na bansang Pilipinas. Salute kay PBBM, kay Sir Palerista TV, watching from Taiwan. Di pagkakaila ang pogi ng mga supporters ng mga BBM. Ay, salamat, Mark. Thank you. Di naman masyado. Konti lang, cute lang. Pogi-pogi at cute. Thank you, Mark. So, doon tayo sa pangatlong topic natin. Nasaan na ba yun? Teka lang. Ito na tayo sa ICI. Medyo seryoso tayo rito muna ngayon. ICI. Yan sa ICI. Independent Commission for Infrastructure. Itong ICI pala, meron na palang nirekomenda to na sampahan ng kaso. Oo, ang bilis ha. Oo, may isang buwan na ba sila? Actually, wala pa. Parang 3 Wala weeks. pa. Oh, Wala pa. Mahigit 2 weeks pa lang. 2 weeks, pero may 2 weeks masasampahan ng kaso. Oo. Nako. At criminal and admin cases yan. Alam nyo, marami ko nakukuhang comment. No? Although hindi natin masisisi ating mga kababayan na parang ang bagal-bagal doon ng proseso. Dapat daw may makulong na, may maaresto na. No? Hindi naman kasi ganun yun. Hindi po kasi Oo. ganun kabilis ang pagsasampa ng kaso o ang pagpapaaresto. Kasi po, kahit po meron tayong mga naiisip na mga talagang sure na sure tayo na gumawa ng krimen o itong scam na to, sure tayo sa mga taong yun na involved, no? Meron pa din po silang karapatan. Correct. Under Due process. our laws. No? Meron po silang human rights, meron po silang karapatan for due process of law. No? So dapat po respetuhin natin yun. Kasi kapag hindi natin sinunod yun, posible po
Yung pa po ang pwede nilang maging basihan para makalaya sila. Absuelto Oo, tuloy oo, sila. Tuloy sila Sabihin. sa pananagutan. Technicalities, Hindi na no? naman sumunod sa proseso, gaya ng pagkidnap, kinidnap daw, hindi naman sumunod sa proseso. Yun yung pinaniniwalaan nila ngayon kahit mali. Hindi po pwede yun. So banggitin natin yung mga opisyalis na nakasuha, na nirerekomendahan ng kaso para lang alam ninyo. O sige, i-flash natin. Sige, i-flash natin sa screen. Ako, lilit Ito. na Sige, naman. ako na babasa. Ito po yung mga pinapakasuhan po ng ICI, no? Criminal and administrative cases diyan. Hindi lang maliliit na tao ito dahil kasama din po dito si Zaldico, no? Oo, yan. Una ko sa listahan si Gerald Pacanan, Regional Director. Si Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director. Mga DPWH DPWH yan, ah. ha? Si Ruben Santos, Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief ng Construction Division at Chairperson po ng Bids and Awards Committee o BAC. Si Felizardo Casuno, Project Engineer 3. Si Timogen Sakar, Materials Engineer. Montresis Tamayo, OIC Chief ng Planning and Design Division. Juliet Calvo, Chief ng Maintenance Division. Dennis Abagon, OIC Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division. And miyembro din po ng BAC. Si Lerma Caico, Accountant 4. Grace Lopez, BAC Regular Member. Friedrich Carl Camero, ang chairperson po ng Vice Chairperson. Vice Chairperson ng BAC. At Ito pa, meron pa, mga opisyal ng Sunwest Construction Itong nakakasuhan. Southwest Kay kumpanya Saldico. to ni Saldico. Saldico. No? Oo. Oh, yan, So ito. si Aderma Angelidi Alcazar, President and Chairman of the Board. Cesar X. Buenaventura, Board Member at Treasurer. Consuelo D. Aldon, Board Member. Engineer Noel Ikaw, Board Member. Anthony L. Ngo, Board Member. Yan. Iba pang Ibang sangkot. sangkot. Sige, Yam. Si Congressman Elizalde Saldico, dating chairman ng House Appropriations Committee, sinasa ilalim sa further proof ng beneficial ownership sa mga entity na konektado sa SunWest. At iba pang potential na respondent na konektado sa mga kontrata ng SunWest. Alam niyo kung bakit ganyan ang sinasabi dyan? Dahil si in paper, hindi siya kasama. no, hindi siya kasama, si Saldico. Kasi nag-divest eh. Nag-divest Alam daw. na niya kasi. Pero tinitignan ng ICI yung tinatawag na beneficial ownership. Kung sino talagang owner nun. No? Kahit na hindi siya nakapangalan sa mga legal documents. No? Kunyari sa incorporation papers, sa mga updated information sheet ng SEC no? Bilang korporasyon, no? Pwede pa rin siyang habulin. Kasi pwedeng makita yan kung talagang focus-focus lang o gumagamit lang siya ng dami na tao para mag-represent sa kanya o kaya ano lang, gimmick lang yung pagdadivest. So eto sa mga engineer dyan, sa mga engineer, sa mga bagong graduate, magkakalagasan sa DPWH kasi ang dami kinasuhan. Ang So, dami maraming kinasuhan, sigurado. Maraming hiring dyan sa mga engineer dyan. Sabi nga ni Sec Vinciso, kahit maubos ang Wala empleyado akong ng... pakialam. Sinabi niya yun? kahit sabi niya. maubos ang empleyado ng DPWH, okay, lalo na yung mga officials, no, sa mga district offices no, ng DPWH. Ibig Gagawin sabihin, niya yan. si Sec Vince Dizon, hindi nila nalalagyan. Ay, Hindi nila ma-arreglo yan. Kasi may mga nasampahan na ng kaso eh. Naku, dami palang trabaho ngayon dyan sa DPWH. Maraming Ayan. hiring dyan. Baka Oo. kaya Copy, no, palirista, ituloy ko lang yung kaninang nasimulan ko tungkol sa yung mga kababayan natin parang nababagalan. Hindi po. Medyo mabilis po ang kanilang ginagawa. Kung ikukumpara po natin ito sa pork barrel scam ni Napoles. Janet Napoles po. No? Ito po yung tinitignan nating timelines o panahon kung paano in-address yung mga kaso ng panahon ni Pork Barrel Queen na si Janet Napoles. Yung mga kaso po, simula nang na-discover o siniwalat ni Benhar Luy, yung state witness ng ating gobyerno, yung tungkol sa pork barrel scam, no? Within 3 years po, nakasuhan yung mga taong involved. 3 months lang 3 pala. months. Nakasuhan. From June to July to September, nakasuhan. Tayo po, nasa within 3 months pa po tayo, yung mga kilos natin ngayon. And in fact, kung i-consider mo yung kung kailan lang nagawa ang ICI na tayo, no, wala pa pong 1 month, meron na nakakasuhan na po. Inumpisa na po ang pagkakaso. Ngayon, kung kailan po sila nagkaroon ng first arrest during the pork barrel scam, no, kung kailan na-aresto yung mga public servants like Senators Estrada, Senator Revilla. Bong Revilla, inabot po ng 11 months bago sila, from the time na nakasuhan or naisiwalat yung scam na yon,
hanggang sa sila ay maaresto, inabot po ng 11 months. Okay? Ngayon, yung first conviction, no, ni Janet Napoles from the time na naisiwalat hanggang sa na-convict siya for pork barrel scam, inabot po ng 5 years and 5 months. Sa madaling sabi, mas mabilis pa ngayon. Mas mabilis ang pa proseso. ngayon, which is tama. Dahil ang mga tao or ang taong bayan ay talaga nagde-demand na mabilis na ma-resolve itong Dapat naman talaga. kaso to. Dapat naman talaga kasi nakita naman natin eh. Talagang harap-harapan yung ginagawang Kaya ko po gusto sabihin yon para lang magkaroon po tayo ng kumbaga terms of comparison. Benchmark ba? Benchmark po. Para malaman natin kasi dapat maintindihan ng taong bayan na meron po tayong due process na tinatawag. Lahat po ng karapatan ng kahit ng akusado, no, ay dapat pong igalang pa din. Kasi di ba pwede gawin yung style ni Digong, di ba? Hindi. Na kahit witness ka pa lang o suspected ka pa lang, chuchugiin na. Hindi kahit pwede nga ganun yan. inosente ka eh. Kahit inosente ka, madadamay Di ka, ba? collateral damage, di ba? Oo. Hindi pwede. Kailangan natin idaan sa tamang proseso. Actually, mga kapatid ko, ganyan din eh. Bakit wala pa nakakasuhan? Ilang linggo na parang niloloko lang tayo, binubola lang tayo nyo. Yun yan, maganda explanation ni Sir Yayam dyan. May due process na kailangan pagdaanan. Huwag po tayo magagalit lalo na kay PBBM, no? Kasi may mga loyalista din sa sabi, parang ang bagal ba? Huwag po kayo magalit kay PBBM. Si Pangulong Bongbong Marcos po, ang presidente, ayaw lumalabag sa batas. Correct. Tama. Gusto po ng ating Pangulo na sinusunod na lagi ang legal procedures, no, ang legalities ng any action or decision ng gobyerno. Kasi kapag hindi yan nasunod, pwede pang gawing technical yan. Mababaliktad pa. Baka maging dahilan pa ng kanilang paglaya, At kaya kailangan nasa process. At baka ang gobyerno pang kasuhan, Oo. baka ang Pangulo pang kasuhan kapag Oo. hindi sinunod ang karapatan ng mga akusado. Example yun. Ang question, sir, possible ba na bago magtapos ang termino ni PBBM may makulong? Ay, possible na possible. Ngayon, gaya nga nung kinikwento ko, no, within 11 months, from the time na na-discover, napakulong si Jinggoy Estrada at si Bong Revilla nung sa pork barrel issue. Palagay ko, mas mabilis this time. So in 6 months, hintay lang, no? Siguro in 6 months or 5 months. Malay mo, December, may 6 na senador na malungkot dyan. Kasi importante yung political will. That's the keyword, eh, no? Hindi lang ng presidente, syempre ng hukuman natin, ng mga judges natin dyan, at ng ICI, kailangan wag sila mapagod eh. Diba? Kailangan talagang pupu at tutukan yan. Even yung DOJ, kasi sa case build-up dyan nagtatagal eh. Araw-araw naman may mga panibagong development sa ICI. May mga pinapatawag sila, may sinasampi na sila. At mga nagpupunta naman. Sa akin, mga ka-BBM, kung pwede lang, sa atin, dito sa programa natin, unang mababanggit to, kung pwede lang magtayo ng special court ang ating Supreme Court, kung tungkol sa RTC ang mga kaso, or ang Sandigan Bayan, kung sa Sandigan Bayan ipapasok ang kaso, kung magtatayo ng special courts dedicated to itong flood control scam na to, para mapabilis lang, no? Para yung kagustuhan ng taong bayan, no, na malaman ang punot dulo itong makakaso na to, no? Kung pwedeng gawin, dapat gawin. Kaso constitutional ata yan, eh, no? Meron naman nangyayari. Like, kung di ako nagkakamali, naggawa ng special courts ang Supreme Court tungkol sa mga family issues, family cases. Di ba? Sabagay. So, baka pwedeng gawin. Why not? Ang importante, mas mapabilis, mapanagot yung mga nagnakaw. Di ba? Ito, may comment daw. Ayan. Bakit kailangan sino yan? Si Minds Minds. mismo yan. Bakit kailangan pa may blue ribbon? Meron na naman ICI. Ang Blue Ribbon po kasi we have to be clear, no. Ang pinaka-purpose po ng Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation. May punto din naman. Kasi may kakapuntahan din yan, eh. Baka kinakailangan natin i-revise yung mga ilang existing na batas base doon sa kanilang findings. In fairness, hindi naman nasasayang yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. In fact, yung reports din nila, ipinapasa din niya sa ICI. Kumbaga, nagiging katuwang din sila ng ICI. But the main objective is, in aid of legislation yan, amiendahan yung mga existing laws base doon sa findings o sa Pero resulta. yung sa Aside from that, investigation. aside from that, meron tayong tinatawag, ang Senado po at even ang House of Representatives, meron pong tinatawag na oversight function. Correct. Yung oversight function na po yun, kapag meron po na lumalabas na mga anomalies like that, o yung mga hindi maganda nangyayari sa mga ahensya ng gobyerno, pwede po nila talaga imbestigahan yon. Dahil kung ano po magiging findings nila sa kanilang pag-iimbestiga, pwede po nilang i-recommend yan sa ating ombudsman o sa mga DOJ para sampahan ng kaso. Correct. Hindi rin naman sayang talaga. Pero sa akin, no, halos pareho din kami ng opinion dahil nailabas ko na rin yan sa
hindi mo pwedeng imbestigahan ang sarili mo. Oo naman. No? Kasi merong mga senador na involved sa scam na yan, sabi ng mga witnesses, no? At merong mga congressman na involved sa scam na yan. Yung Congress nag-stop na. Ang Senado, no? Para last magtutuloy two, pa rin, last two magtutuloy daw pa rin. ata eh. sana, pero mukhang isa na lang or one, pinakamadami na yung dalawang hearings na lang no, sa Blue Ribbon. Tapos titigil na rin. Tsaka tama rin And itong let the ICI tama rin itong continue the ginagawa work. ng ICI na hindi nilalive, hindi Hindi, pinapalabas. correct yan. Kasi Oo, baka tama ma-mislead rin. yung tao eh. Hindi, saka nagiging circus. Correct, Oo. correct. Nagiging circus. Tsaka kapag Grandstanding. may nalaman na Meron naman yung mga mga grandstanding. pag may nabanggit naman panibagong pangalan dyan, magdadrama na naman yung pangalan, yung kung sino nabanggit na yun. Maganda Hihingi yung na decision naman, na yun eh. hihingi ng simpatya, kukuha ng simpatya sa tao. Oo. Kaya tama na lang, magkagulatan na lang kung sino yung kakasuhan, gaya nitong ginawa ng ICI ngayon, naglabas sa mga pangalan ng kakasuhan, mas maganda kung ganun na lang. At ang maganda dito yung mga diskaya nag ano eh, Alltel plus plus. Nako. Yan yung term Yun dyan ang magandang, Alltel plus plus. yun ang magandang aabangan natin next At alam week. mo, nagdagdag ng mga pangalan. Oh, May yun mga nga. supplemental affidavit. Kasi kung yung matatandaan, di ba, nung si Marcoleta pa, medyo filtered eh. Yung mga sinasabi, 2016 to 2022, yung mga pangalan, hindi pumasok Ayaw niya yung 2016 to 2022 eh, no? Ngayon meron na. Alam mo si former PCO Secretary Cesar Chavez, nag-agree ako sa kanilang comment na kanina eh. Maniwala muna tayo or magtiwala muna tayo sa proseso. Correct. Tama. Magtiwala muna po tayo sa ICI no na binuo ng ating Pangulo at naglagay ng mga taong na may kilalang may mga integridad. No? Maniwala po muna tayo doon. Kapag meron po silang mga pinakita na hindi tama, doon na po tayo umangal. Let's just be vigilant. Benefit of the doubt. Pero sa ngayon, no, magtiwala po muna tayo, mag-move on muna tayo, no? At gawin natin yung mga dapat nating gawin, no? Improve ang sistema, ang mga patakaran sa mga bawat ahensya ng gobyerno, no? Isiwalat ang mga additional information or additional scams na nangyayari, and then let the ICI do their work. In fairness naman, kahit anong partido yung mga Dilaw, Pinks, PDP, supporters ni PBBM, wala silang negative or wala silang mga gaanong question no sa mga miyembro ng ICI. So nagtitiwala naman. At saka gaya ng sinabi nila, magtiwala, pero habang nagtitiwala tayo, mag-obserba tayo at mag-imbestiga kasi marami ngayon sa mga nasasangkot, talagang todo-todo. Ang tingin ko, pagmamalinis. Ang tingin ko, ang kalaban is pasensya. Mm. Medyo tama. dahil sa sobrang kalakihan nitong scam na to, no? Yung tao medyo talagang sobrang nagalit at ngayon ay nawawalan ng pasensya, no? Sa resulta ng mga investigasyon. Pero ano pa lang po, ilang Konti pa. ilang Konti linggo pa. pa lang, no? Dagdag pa natin pasensya. So yan mga kabibim, ang first episode natin, basa tayo ng comment, sabi ni Elizabeth Gan, sa mga government officials, di sila pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa government. Yan, tama. Pag ano po Kapag yun? convicted. Kapag na-convict na to, Convicted na. may conviction na with finality. Yan sabi ni Mama mo. ayun, masipag mag-ikot si PBBM sa mga probinsya. Thankful ako. Ayan. At Napuntahan niya ang hometown ko sa Gonzaga. At taga-Gonzaga pala kayo? taga-Gonzaga kami. Cagayan. Andun si PBBM kahapon ba 'yun? Isang araw. At least nalaman niya ang mga hinaing ng mga magsasaka tungkol sa mababang bilihan. ng Ito, palay. may naligaw na dilis. Ito, Christopher Chan Christopher. Ere patong tatlong tanga. Ayan. Ayan mga kabibim, huwag niyo pong ibabasya si Chan Christopher kasi hindi po yan mahal ng pamilya niya. Huwag niyo rin ikikik. Oo. At saka malamang elementary graduate lang yan. Huwag niyo pong iyaano Hindi, yan. maraming elementary graduate na matatalino. Hindi ko naman nila lahat. Exempted itong si Huwag niyo po yung babash si Chan Christopher dahil kawawa naman po siya. Dahil alam mo, kulang sa tamang pag-iisip. Malamang binayaran niya para mag-comment dito. At saka fake account yan, tinan mo, wrong spelling ng Christopher. Halata naman eh. Ayan si Mar, Pinklawan at Dilawan na po yata ang new Marcos loyalist. Supporters sila. Yung mga Pinklawan, Dilawan, supporters sila ng administrasyon. Kaya yan ang iniiyak ng mga dilis eh. Kasi noong election daw, todo bash daw sa administrasyon, todo bash kay BBM. Ngayon, kakampi na natin. Hindi ba nila magets? Yung mga ayo sa Duterte, gusto sa Marcos. Correct. Yun, ganun lang kasimple po yun. Totoo yun. Monet Parante, ikulong na lang lahat ng magnanakaw. Opo, Agree. Si Sunflower. May tamang panahon po talaga dyan. Sunflower, yung didilis dito, sana. Asa na yun? Nasama na yan sa Lindol. Huwag naman. Huwag naman. Kasi sagot pa ng gobyerno yun. Papalibig mo pa yan. Papakainip pa yan. Suportahan pa yan. Alam mo naman mga dilis, di ba? So yan, huwag niyo po kalimutan, pakishare po itong live namin para kahit paano marami tayong matira ng tamang impormasyon. Okay, nasa New York, si Cheryl, shoutout natin, Cheryl Prieto Hokha. Nakikinig mula dyan sa New York. Happy viewing po sa inyo, no?
O, tuwa siya, sinabi niya siyang military graduate lang. Ay, grade 1 lang nakatapos. Talaga, kapareho din nung Ganyan level nila, lang, ganyan level lang dilis. Oo. Kumbaga, yung mga dilis, kukulang ng mga loyalista na gupit pa ng nail cutter. Good evening. Mga tatlong guwapigs dito sa Japan, nagre-resign pag nakitaan ng mali yung ang tawag na delikado. Dito kasi iba. Yung iba, Kapag nakitaan ng mali, iba nagpapakamatay pa. Oo. Kapag sobrang Harakiri. nakaya yung kanilang pamilya. Harakiri yung tawag dito nila. kasi kahit mapatunayan na, nagdadrama pa. Kasi pag nag-resign sila, protection nila yung posisyon eh. So kung Oo. wala sila sa posisyon, mabilis Hindi lang sila. yun. Dito, nakasuhan na, nakulong pa, tumatakbo pa. Saka Yung makapal sa talaga mukha. iboboto pa. Makapal talaga mukha rito ng mga politiko rito sa atin. Kaya wala tayong magagawa. Binoboto rin Wala po tayo magagawa. Binoboto rin eh. Yung mga politiko natin, saka yung mga DPWH officials din, saka mga contractor, sobrang kakapal ng mga mukha nyo. Oo. Si Christian tayong Danao magagawa. nakikinig din po sa Canada, no? God bless the Philippines. Thank you, Christian. Okay, sunod topic na tayo. No? Sobrang overtime na yung yung segment ni Paner. Doon tayo sa Blue Ribbon Committee. Okay, balik tayo, balik. Update sa Blue Ribbon Committee. Kakopy, Blue Ribbon Committee, isugbina na nila. Ito yung ang sinasabi kasi ng ating ng ilang kritiko diyan, medyo selective itong Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Bakit hindi niyo pinapatawag yung malalaking tao, si Romualdez, si Co, si Villar, di ba? Pero iimbitahan na po sila sa susunod na pagdinig, which is medyo complicated itong sitwasyon na to kasi may interparliamentary courtesy, di ba? Kung si Zaldico mabilis na lang kasi hindi siya mambabatas, pero si dating Speaker Martin Romualdez currently representative pa rin siya eh. So hindi binibreak yung yung respeto kasi practice na yun sa Congress natin, no. Ngayon, kung meron mag-a-appear kunwaring congressman sa Senado out of his own volition. Correct. Kusa niya 'yon, no. Kung kusa na magkukusa si former Speaker Martin Romualdez sa mag-appear sa Senado, depende sa kanya 'yon. Depende sa kanya. Pero kapag hindi nag-appear, palagay ko hindi nila pwede i-contempt 'yon at ikulong. Hindi pwede. Pero nung nakaraang hearing, matindi yung mga binitawan ni Yusek Bernardo ng DPWH. Palerista, ano mga binitawan niya? Yan, gaya nga may nabanggit siyang mga senador na talagang tumanggap nung kickback. Baba. May nagulat dyan eh. Yan. Sinabi ni Bernardo na hiningan siya ni Maynard Ngu, malapit na kaibigan at campaign donor ni Escudero ng listahan ng proyekto. Say Yan. cheese! Umabot umano sa 160 million, 20% ng 800 million na proyekto. Ang ibinigay kay Ngu para umano kay Escudero. Nakilalang malapit, no, na kaibigan, no, ni Senator. At ito pa, si Nancy Binay, kay Mayor Binay ngayon. Ayon kay Bernardo, tinawagan siya ng tauhan ni Binay para humingi ng 15% commitment mula sa mga proyekto. Si Engineer Alcantara ang kumuha ng 37 million at ibinigay ito sa isang bahay sa Quezon City kung saan umano natanggap ito ni Binay, Nancy Binay. Sabi. Base sa balita. Di ba? Ito pa, meron pa. Ito pa. Si Bong Revilla. Naku po, round 2 ito si Bong Revilla, no? Ibinigay umano ni Bernardo ang listahan ng 2024 projects kay Revilla at hiningian daw po siya ng 25% na commitment o humigit kumulang 125 million pesos. Sounds like Sara to confidential funds. Kinolekta ito ni Alcantara at dinilaro mismo sa bahay ni Revilla dyan po sa Cavite. Kaya dapat talaga ipatawag to mga to eh. Ito si Saldico. Question ni Bernardo na... Kinikwento ni Bernardo, no? Kinikwento ni Bernardo na tinanong siya ni Ko tungkol kay Engineer Alcantara kung madali ba itong kausap. Sinabi ni Alcantara na humihingi si Kong Saldico ng 25% commission kung saan 2% ay para sa kanila ni Bernardo. Yan, allegedly. Ayon pa sa kanya, personal umanong nag-deliver si Alcantara ng pera kay Congressman Saldico. Yan yung mga mabibigat na binitawan ng Bernardo kaya agad-agad na napa-privilege speech yung isang senador. Lahat yan binitawan ni Yusek Bernardo, no, sa Senate Blue Ribbon hearing. At tanong niya, sinumpa ang salaysay niya ba yan? Sinumpa sa salaysay. As a matter of fact, after niyang basahin yung kanyang affidavit, no, sinama na agad siya ni DOJ Secretary Boying Rimulya sa DOJ para i-assess yung kanyang affidavit at kung merong saysay ang kanyang affidavit para
immediately Ang tanong pa makasuhan. dyan, nakanotary ba? Sino pa ang salaysay? Baka naman hindi na naman nakanotaryo. Gaya nung isa, nagkapeke-peke, leche-leche, kaya ngayon nagtatago sa kahihiyan. Oo. Feeling ko naman nakanotaryo yan eh. O, Kasi ano na rin nakanotaryo. wala na rin pinanghawakan itong si Bernardo. Basta Dapat talaga- tell all ka na dyan eh. Basta talaga katotohanan, Oo. hindi mo maililigaw. Eh, Pero eh, pag yung pagbogus talaga, Ito, diba? ito ba sinasabi mo yung early ex-soldier na Oo. ayokong gamitin yung Marine kasi ang mga Marines magigino yan, matatapang, magagaling. no? Marines daddy ko eh. Hindi dapat banggitin Oo. yung in honor of yung request ni former congressman yung kasama ni Trillanes. Sa Magdalo. Si sa ano, Magdalo, sino ba yun? si- Yung kalbo, sino yun? Si former congressman Basta siya. Yun. Basta siya, nakalimutan ko. Na wag naman idamay Oo. yung pangalan ng mga Marines, Oo. no? So ex-soldier na Hindi, si ginagamit kasi ng mga dilis kasi akala nila, mauuto nila yung mga Marines na magkudita. Correct. Oo. At Ginagamit nila yung Maris-Maris na protektahan daw nila si Si Gutesa. Oo. paano naman nila po protektahan yan kung kasinungalingan ang sinasabi? Oo nga. Eh, akala kasi ng mga... unang set ng simple questions pa lang ni Senator Erwin Tulfo, bagsak na eh. At saka yung pagbasa, simple yung pagbasa ng affidavit, mas kabisado pa ni Marcoleta. Kung sa'yo gumawa. At ang masaklap pa, hindi na nagpakita sa DOJ Yun nga, kinabukasan. Oo, merong Parang may video na tinanong si Senator Marcoleta kanina o kahapon, asa na si Gutesa? Iniwasan niya. di sumasagot. Ayaw niya sagutin. Ayaw sagutin. Ewan ko, ba't ayaw sagutin? Siguro nga, iwas sa kahiya. Napakinggan ko yung interview ni Marcoleta sa Net25 eh. Ang Oo. sinasabi niya, valid yung affidavit ni Gutesa. Kasi nag-oath siya, nanumpa siya doon sa mismong pagdinig kahit na peke yung Paano yung nga notaryo. magiging valid kung peke nga yung Hindi, inotan? Palirista, in fairness, may Supreme Court decision tungkol doon. Kahit may diferensya yung notaryo na yon, kapag mismo siya na ang nanumpa sa isang katulad ng ganung paghihiring, pwede nang ibaliwalain yung defect nung pagnonotaryo na yon. Pero just the same, no, questionable pa rin. Bakit? Notaryo lang, ipipeke mo pa. Oo. Doon ang At liable siya dyan, naging pwede siyang kasuhan Hindi, dyan. ang di ba? tanong dyan, inipit niya si Martin doon, binanggit niya yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez, pero hindi siya nagpunta sa DOJ para masampahan ng kaso si Speaker Martin. Correct. Oh, Di ba? di ba? Kung gusto nilang ipakulong si Speaker, dapat nagpunta siya sa DOJ para makasuhan. Oo. Hindi nagpakita. Kaya nga meron palirista, merong mga nag-iisip, maraming nag-iisip na itong si ex-soldier Orly Gutesa ay parang Ador Mawanay Part 2. No? Sino si Ador? Si Ador Mawanay, yan yung ginamit na witness nung panahon na inuusig nila si Senator Pampilo Lacson. Kung ano-anong mga issues na nire-raise against Senator Pampilo Lacson. Yung pala, Yun ba yung naka-hood? Yung naka-hood? witness for hire pala. No? At ito ay nag-sorry later on kay Senator Pampilo Lacson. Doon nalaman na May ganun pala, witness for hire? ay, maraming ganyan. Total, nabanggit yun na si Lacson. Kasi si Lacson, in fairness, isa sa pinakamatinong senador. At maganda yung takbo ng kanyang investigasyon. Alam mo, bina-black ops na ngayon eh. Oo. Sinisira na nila si Lacson. Siyempre. Tatakbo raw ng Vice President, kaya nagpupugi-pugi. Oo. Kasi talagang sisirain nila si Senator Lacson dahil ang dami nila sa Senado na parang involved eh. Correct. So, Halos lahat sila. Hindi nila kaya si Lacson. oo nga. Magaling yan si Senator Lacson. Ha? Oo. Yun pa. Yun pa, yung Yung sabi insertion. niya. Pero actually, valid din naman kasi ang insertion. Kasi tulad ng explanation ni Tito Soto dyan. Tama rin naman si part Senator of the budget Tito process. Soto dyan. Hindi naman talaga masama yung insertion per se. Dahil talagang part of the budget process yon, no? Talagang nangyayari yon during the NEP pa lang, and then pag nagkakaroon na ng BICAM, no? Nagkakaroon talaga ng mga insertions. No? At kapag inaprubahan ng Congress yan, good as ano yan, no? Good as hihintayin na lang ang pirma ng Pangulo para maging batas yan. Valid, So, kumbaga. Kumbaga, kapag iisipit mo yung tawag ito, presumption of regularity, yun lang ginagawa ng Congress, valid talaga yan. Nagkakaroon lang ng lokohan kapag, yun na, inisyuhan ka ng budget, Hindi mo gagastusin. talaga maiaalis, kaya nababad trip yung mga kababayan natin pag sinabing insertion. Kasi nga,
Nagkaroon ng maling ano. Yung ibang politiko talaga mag-i-insert para nga may mabingwit. Oo, may At- project. Hindi isa talaga pa, may hindi- aalis yan. At isa pa, hindi kasi nasuri ng DBM yan Oo. eh. Di ba? Kasi nakalagay dyan sa NEP natin, kumbaga na-vet na nila yan, nasuri na nila, and then all of a sudden, may budget insertion, mayroon bang pag-aaral na magiging successful yan once you implement this project. Siyempre, wala. Kasi biglaan nabulungan lang eh. Actually, yun din ang isa sa disadvantage ng mga budget insertions. Oh. Yun ang maganda diyan. Yun ang maganda diyan sa Blue Ribbon na yan. At least kahit paano nalalaman natin itong mga pasabog na to ng mga iniimbitahan diyan sa Blue Ribbon Committee gaya nung kay Bernardo. Palirista, tinanong ang Malacanang Ah. kung ano masasabi nila dito sa pasabog ni Bernardo. Senator Rodante Marcoleta at yung ngayon nangyayari na mukhang hindi na makita yung kanyang sabi. Surprise witness. Surprise talaga. Sinurprise talaga sila, no? Ngayon tayo na surprise kasi hindi na nagpapakita yung tao. So, ang sabi ng Malacanang, no? Tungkol dito sa surprise witness na to, bahala na magpaliwanag si Senator Marcoleta dyan. Oo, kung nasaan yan. Kung nasaan yan, no? Pero para sa inyo, bakit hindi na nagpakita yung gotesa na yun? Kapag kasi, no, hindi madali kasing magsinungaling sa isang forum katulad ng Senado eh. Oo. No? O kahit korte, hindi madaling magsinungaling. Kaya kapag ikaw nahuli ka dyan, naku talagang mahirap mo pang pangatawanan yan. Pero nagigisahin siya. Dahil malalaman ang katotohanan. Oo. Ngayon, nung nangyayari, yung first appearance pa lang niya, sablay na talaga. So, ba't gugustuhin mo pa magkaroon ng second appearance? Oo. Paano mo pa pagtatagpiin yung mga palpak mo na sinagot nung una? Oo. Siguro nasa bunutan ni Senator. Ano mo? Or feeling ko, nag-scout Sinesedyasan ka, hindi mo pa alam. nag-scout yan ng panibagong talent. Paano yung nagkasabunutan sila? Hindi ba natanggalan? Malamang. Kami. Malamang. Pag nagsabunutan niya, masusurprise tayo na. Surprise! May matatanggalan ng patilya. So, yan Uy, na nga. meron Luz Umali, magkano bayad sa inyo? Malaki! Malaki! Hindi nyo afford. Bitter. Ayan, huwag niyo po ibabas yan kasi itong mga to, may mga pinagdadaanan sa buhay ng problema. Ayan, huwag niyo po ibabas siya mga yan. Grade 1 lang. Malamang grade 1 to mga to. Ito, si Mar, maganda yung comment ni Mar, no? Kaya pala pinoprotektahan ni Marco Beta ang Diskaya, may connection pala sa asawa niya. Yun na nga. Ay, alam niyo na yan. Yun na nga. Di ba? Ayun, ang tanong pa palirista dyan. ko, meron kang pinost tungkol dyan eh. Oo. No? Kasi napag-alaman din natin na yung asawa pala ni Senator Rodante Marcoleta, Si Edna. Ma'am Edna Marcoleta, nilabas ng Billionaire News na director pala ng Independent daw, independent Stronghold director. Insurance, no? At dahil doon, no, sinasabi ng Billionaire News na parang merong conflict of interest. Correct. Anong take mo diyan? Hindi. Conflict of interest kasi talaga yun. Kasi unang-una, kliyente niya yung mga Diskaya. Yung asawa niya, senador na nag-iimbestiga. Ngayon, may sabit ba yung asawa niya? Hindi natin masasabing wala kasi kliyente niya yung Diskaya na mayroong ang tawag doon, contractor bond. Yung performance bond, yung proyekto ng gobyerno sa kanila. Yung performance bond, yun yung Garantiya yan eh. garantiya na kapag pumalpak yung proyekto, yun ang hahabulin ng gobyerno, yung Merong insurance. mare-recover, Oo. no? Na damages ang ating Oo. gobyerno. Ngayon, yung insurance, yun ang hahabol dun sa kontraktor. Paano kung peke yung insurance? Isa pa yun. Di ba? Napakaraming projects, Oh, diba? diba? Billions of pesos. Oo. Ako talaga yan eh, conflict of interest yan. Alam mo kung bakit? Mag-asawa sila eh. Oo. Ang mag-asawa, bago matulog, nag-uusap. Oo. Di ba? Bumulong lang yan eh. Mahal, pwede ba Lilo? Oo. Pwede ba medyo pakinggan natin yung side nila? Pwede ba makipag-meeting? Pag nag-meeting na yan, kung very eloquent pa yung kausap mo, baka makumbinsi ka. At saka Diba? sabi niya, independent, wala siyang kilala. Imposible naman. Gaya nga sabi mo, pag matutulog, hindi kayo kami sa bahay ng asawa ko, pag humigat, hindi ko muna siya kinausap. Away ka na bukas sabihin, may iba na ako. Di ba, mag-uusap kayo, mag-asawa kayo eh. May nakikinig ka ba? yung defense na independent director yan, defense mo na lang yan sa korte kung sakaling pumasok na Correct. sa korte ang Correct. ganyang usapin. Pero hindi natin pwedeng sabihin wala siyang financial interest sa Stronghold
insurance dahil una-una may 500 shares po siya. Mm. Kahit maliit yun, pero meron pa rin share. Stockholder siya. Oo. Pangalawa, meron po siyang honorarium. Mm. For every meeting po kasi ng mga members of the board of directors, may mga honorarium yan. Tapos meron po yung bonuses. Meron po yung perks and other benefits Incentives. or privileges. Ah. No? So meron pa rin financial interest. No? Regardless of the amount. Meron pa rin nakukuha yung asawa ni Senator Marcoleta dyan sa insurance company na kinuha ng mga diskaya. At hindi lang basta-basta yung financial incentives na yan. Yung honorarium lang. Oh. May nabasa akong analysis, no? Ang Stronghold, isa doon sa top 10 na insurance company sa Pilipinas. Oh? Ang comparison niya, halimbawa si Globe, sige, si Globe, malaking kumpanya yan. Ang honorarium dyan per meeting, aabot ng 200,000. So, the millions per year yan. Let's assume, sa isang buwan, 2 beses kayo magmi-meeting, or kahit sabihin natin Once na lang. 100,000. O, 100,000 a month. 1.2 a year. Plus the other incentives pa. May mga allowances pa yan. So, kumikita talaga Perks sa asawa ni and, Marcoleta. privileges. No? So, meron pa rin makukuha. So etong nangyayari sa Blue Ribbon Committee, talagang marami tayong nalalaman na mga hindi natin alam dati. Ngayon, ang question Oh. dito, ang katulad ng pinost ko sa aking FB page, ang question dito, maraming projects na substandard, maraming project na unfinished, at yung ibang korporasyon na contractors, may ghost projects pa. Correct. So, sino habulin ng gobyerno? Mm. Lalo di na ba- kung peke yung insurance. Oh, Ayun di ba na nga. dapat habulin ng gobyerno ang insurance? Mm. Di ba? Ngayon, kapag hinabol ng gobyerno itong mga insurance companies na to, palagay ko mababankrupt itong lahat ng insurance companies na to. Bankrupt talaga yan. At kapag pare. hindi naman natin hinabol, kapag hindi naman hinabol ng gobyerno, mauulit at mauulit yung ganyang kalakaran o practice na nag-i-insure ng mga kliyente, ng mga korporasyon na hindi gumagawa ng tinatawag na due diligence. No? Dapat yung client ng insurance company, i-due diligence mo kung involved ba to sa tamang mga practices, nag-i-implement ba to ng best practices sa kanilang industry. Oh. Like sa construction industry, kung eto ba ay may magandang reputasyon at image, no? O talagang hocus-pocus lang or damis lang ginagawa nitong... Meron pa ako nabasa, sir, the investigative report, no? Ang lumalabas sa kanilang pag-aaral, may ilang contractors na nagpapasa ng peking credit limits mula sa mga bangko para makapag-bid sila sa isang project. Kasi kung titingnan mo, maliit yung assets makakakuha sila ng billion peso project kasi guaranteed sila ng bangko. Paano kung peke? And base sa kanilang pag-aaral, even yung DPWH, alam nila, marami yung nagpapasa ng peking credit limits. Diba? Ginagarantiyan sila ng bangko. Pero peke pala yan. Bago kukuha nila yung projects. Itatay up ko dyan ka-coffee yung accreditation. Yung Correct. process na accreditation ng mga contractors. No, nagkakalagayan, nagkakabayaran diyan. Kaya nga po nag-resign na yung pinaka-head ng Pick-up. ng pick-up na yan, no. Dahil diyan pa lang, no, marami ng anomalya, no. Kahit hindi qualified yung contractor, no, binibigyan nila ng rating, for instance, A, B, C, D or double A, no, triple A, no, para lang, no, makapasok sa mga iba't ibang klase o level ng kontrata sa gobyerno kasi bawat amount po yan, merong level yan, no. Yan dapat yung isa ring imbestigahan yung na yan. Kaya maganda Kasi- yung maganda yung ginawa ng DPWH. Actually, due diligence, no? Check nyo lahat ng pinasang requirements and yung live streaming ng bidding process. Oo. Maganda yan Yan yung isa sa mga pagbabago na gagawin ng DPWH. Sabi nga ni Sec Season, pati yung makikipagtulungan sila sa gumagamit ng blockchain technology. Kasi medyo complicated yung blockchain. Medyo complicated na yun, pero yun kasing blockchain technology hindi mo madadaya. So, yun na yung mga iniisip ng ating secretary ng DPWH para maiwasan na po na magkaroon uli ng ganitong sitwasyon in the future. So yan yung mga pasabog nitong linggo na to sa Blue Ribbon Committee na yumanig sa Pilipinas. Yan. At talaga naapektuhan dyan si Heart Evangelista. Bakit naman? Kasi hindi siya umattend sa Fashion Week nung Paris ba yun? May isang fashion week na hindi na siya pupuntahan. Oo. Kasi syempre mainit yung issue. Mababa siya ng todo dun. Yan. Sige yan, banat yan. Segment 2. Ito naman yung ating napakagaling, no, yung kahanga-hanga, isang henyo, isang legend na Vice President Inday Sara Duterte ay may sinabi. Parang wala Recently. parang Ang kasinungalingan lahat ang binanggit mo eh. Ganda nga ng Dito, totoo lahat sasabihin natin. Bawal magsinungaling. Oo, ganda nga ng introduction ko eh. No? Bahala na yung ating manunood kung paano niya itindihin yung sinabi ko. Di ba? Basta ulitin ko, napakagaling, kahanga-hanga, isang henyo, isang legacy, no?
Sana kunin ka na ni Legend. Lord. Sana kunin ka na ni Lord soon. No? Ang ating Vice President, sinabi daw niya, kakopy na unstable daw ang ating gobyerno. Gobyerno. Ano masasabi mo doon? Isang alamat, no? Ang una mo na statement ng Malacanang ni Jose Claire Castro. Ah. Hindi totoo yan. It's a big lie. Oo. Isang malaking kasinungalingan yan, unstable ang gobyerno. In fact, umuunlad yung ating ekonomiya. Ang maganda dito sa Malacanang, pag nagsasalita may ebidensya. Oo. Di ba? Kung unstable yan, edi sana, pabagsak yung ekonomiya, mataas ang inflation rate, marami negosyante magpo-pull out, mataas ang unemployment rate, etc. Yan ang masasabing unstable. Ang problema dito kasi kay Sara at sa ibang mga DDS, mga nakikinig sa atin, wala kayong mga ebidensya. Oh, puro Ah. haka-haka, Puro haka-haka. puro opinion na walang basihan eh. Kaya tama si Yusek Claire Castro eh. Wala siyang ibang alam gawin kundi siraan itong Pangulo. Tama Doon siya yung magaling. term eh. Tama yung Doon siya term na magaling. obstructionist. Alam mo, sa totoo lang, sila nagpapagulo rito sa atin. Totoo Sila yan, talaga. panelista. Kasi kung isipin nyo ha, ano ba, mabura yung mga Duterte, yung pangalan nila sa politika, magtanim na lang sila kamote, uunlad ang Pilipinas. At saka payapa ang Pilipinas. Oo, kasi walang mga utak biyan ng mga dilis na supporters nila na ipipilit yung tama kahit mali. O gaya na lamang ito si BP, sabi, unstable daw yung ekonomiya ng Pilipinas. Kung unstable, bakit ang daming may mga trabaho natin mga kababayan ngayon? In fairness, Diba? sinasabi ni Bato, kasi tinanong din yun, the same question tinanong kay Bato, sabi ni Bato, stable pa rin ang gobyerno. Kaya nagtataka tayo, hindi ba kayo nag-uusap? Pag kayo ba kayo na script? Hindi talaga nag-usap kasi sabi nga niya, yung tatay ko, hindi matay. Natagpo ang walang malay sa sahig. Sabi Tapos? ng nanay niya, wag niyo nang gamitin wag niyo nang pagkakitaan. Matanda na, wag niyo nang pagkakitaan. Sabi ng nanay niya mismo yun. O, yan ang problema. Ginagamit talaga nila si dating Pangulong Duterte para siguro sa pansarili nilang interest, Susugan di ko ba? yung sinabi ni Panelista, no? Tama yun eh, no? Isipin nyo mga kayaya, mga ka-BBM. Balik tayo sa past 3 years, simula si PBBM. Kung hindi naging kamote itong dating Pangulo at kung ano-anong sinasabi, no? Kung ano-anong paninira sa gobyerno. Tapos, no? From the very beginning, gusto nang mapatalsik agad ang Pangulo para lang maging presidente agad ang kanyang anak. 9 years. Kung wala yung panggulo nitong mga to, nasaan na kaya tayo? Mm. Palagay ko napakaayos na po Mas natin. maunlad pa tayo. Yung ating GDP growth na 5.5, 5.6%. Hindi lang yan. Palagay ko mahigit 6% yan. Yung ating inflation, no? Palagay ko mas mababa, no? At yung employment, palagay ko mas mataas kasi magiging mas stable ang ating economy, mas marami tayong ma-attract na mga mamumuhunan, mas maraming trabaho na makikreate. Kaso gagahaman eh. Gahaman eh. Gusto agad bumalik sa kapangyarihan eh. Kakaalis pa lang, gusto agad bumalik sa Alam mo, kapangyarihan. nagtataka nga ako eh. Si VP Sara, binoto naman natin yan. Alam naman natin yan. Oh. Nabudol tayo niyan. Binoto natin yan. Alam naman natin na siya na yung susunod na Presidente. papatakbuhin presidente ni PBBM pagdating ng 2028. Maliwanag Yun na maliwanag din eh, yun. Kasi yun naman din yung alam din natin mga vlogger na si VP Sara, sa lakas niya ng panahon na yun, siya yung susunod na maging president. Ewan ko bakit nagmamadali. O anong nangyari? Nakulong tuloy. Correct. Diba? Nanahimik na lang Nahimatay sana. tuloy ngayon sa sahig. Saka nakakita na unstable na ang economy natin for the past 3 years ay mahigit 5%. No? Like sa 2025, no? Tinatalang magiging 5.6%. Sa 2026, ang expected, no? 2026 magiging 5.5. 5.5. So mataas pa rin. Oh. Yung figure na yan, 5.5, 5.6, no? Enough yan para mag top 2, top 3 tayo sa ASEAN, correct. no? Next to Vietnam, no? And in fact, sa buong Asia, no, pumapasok tayo sa top 5. Oh. No? So paano mo sasabihin unstable yan? Ang Tsaka- stable lang yung mga isip ng mga nanggugulo. Kaya yan ebidensya. Dapat ganyan na style ng mga DDS, eh, no? Oh. Magpakita kayo ng ebidensya. Kada salita may Kada prueba. claims ninyo may na resibo. unstable Hindi, yan. ganito lang yan eh. Kung unstable tayo, wala sana tayong zero billing kasi yung mga perang ginagamit dyan, gamitin na lang sana para paunlarin ang ating ekonomiya, di ba? Meron correct. tayong zero billing. Meron tayong mga libreng sakay sa MRT, LRT, sa labas. Yan ba yung unstable? Yung bigas natin ngayon, pag upo ni PBBM, 56. Ngayon, 36, pinakamura. At isa pa, unstable ang gobyerno kung naging umabot ng 1,000 yung tao nag-rally dyan sa AFP. Oh, naman. Wala eh. Ilan lang eh. 43. 43 plus Oo. upuan. Ilan lang. Kung ang tao galit kay PBBM, nagpunta sana sila dyan sa Camp Aguinaldo. Kung puno-puno na sila. Naka-copy, hindi nila matanggap na majority ng taong bayan, no?
kasama na yung BBM supporters, kasama na yung yellow, kasama na yung dilaw. Mga pink. No? No? Ayaw nilang papalitan si PBBM. Oh. No? Kasi dahil ayaw nila yung papalit. Takot sila. Oo. Oh. Kasi So, meron magiging mas masama lang. ang Para may sitwasyon natin. recent survey ang SWSA nilabas, di ba? Correct. Ano yun? Hindi ko lang nakita yung data. Ilang percent ba yun? Tumaas ng 20 percentage points ang ating Pangulo. No? Wow. From negative 10 net satisfaction rating, naging positive 10 ang satisfaction rating niya, which means from negative 10 to positive 10, tumaas ng 20 points. 20 percentage Ayan, points. ang dagdag tama. niya ni Mar. At may 20 pesos per kilo ng bigas. O, yun na nga, di ba? Correct. O, yun ba yung unstable? Oh, sa Ang unstable yung pag-iisip niya. ang unstable po yung ating inflation, umaabot ng 50%, Oo. 75%, 100%, katulad nangyari sa ibang bansa. Tayo less than 2% po ang ating Oo, inflation. Manageable. At saka Ang ating peso-dollar exchange rate, manageable level. Ang ating level of foreign reserves, more than 7 months worth of importation. So, anong unstable doon? Oo. Tsaka kung unstable yung Pilipinas, hindi sana makakapag-travel yung mga kababayan natin. Doon sa Dubai, grabe. Yung nasa airport ako, parang Pilipinas lang. Ang daming turistang Pilipino. Ibig sabihin, na-afford ng Oo, Pilipino. napakarami talaga. Mas marami pa sila sa mga national ng Dubai, ng Arab. Magpunta ka sa Vietnam, magpunta ka sa Japan, Oo, magpunta ka sa puro Thailand. Pilipino. Ang daming Pilipino. Mga turista. Yan ba yung Mga turista. unstable? Ibig sabihin, may kakayahan na ang mga Pilipino na mag-travel abroad. Meron namang mga reports, di ba? Oo. Mas maraming naging milyonaryong Pilipino ngayon. Oo. For the past 10 years, kasama na yung 3 years ni Pangulong Bongbong Marcos, mas maraming naging mayamang Pilipino. Dito lang kasi sila nasasaktan talaga. Dito lang sila nasasaktan. Yung ginagawa kasi ni PBBM na paglaban sa buhaya, hindi kasi ginawa ni Digong yan dati. Ba? Yan ang kaya sinasabi na unstable para papababa. Hindi nila tanggap na mas Oo. magaling ang Mas presidente magaling kaysa kay Layo. Digong. Hindi nila Si matanggap BBM, yan. kung magkumpara si BBM fruitcake, si Digong tae. Yun, yung mahila naman eh. Sensor filter. Ganon yun. Kaya hindi nila matanggap. Doon tayo sa last, bago tayo magbasa Sige. ng mag-comment lang po kayo mag-comment at kung gusto nyo mabasa, mag-comment ka pa. Ay, nabasa ko yung si Christine Sarmiento, kaibigan natin, no? Partner ata yan ni Mark Ian Everyday. Ay, no? oo nga. Sabi niya, Oo. si Vice Pusit ang unstable. Tama. At mga dilis, sama mo na yung mga dilis dyan. Tama naman siya. Punta tayo sa meron kasing mga naninira o hindi nagustuhan yung pumalit kay Mayor Magalong, no, na si General Azurin. Ay, oo. Dating PNP chief natin, no. Kung di ako nagkakamali, siya yung 28 PNP chief, siya yung pinakaunang PNP chief ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilocano to. Oh, Ilocano to. So, siya ang bagong special advisor investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Ano masasabi niyo doon? Ako, we have to trust the president. Trust the wisdom of the president. Inilagay niya si Azurin dahil naniniwala siya sa kakayahan ni Azurin. Magaling na investigador po. And we have to remember, si Azurin, yung kauna-unahang PNP chief ng administrasyon ni PBBM, na nagbago sa strategy kung paano i-address yung war on drugs. Oh. Tama, Panahon ni ka Digong, doon. talagang Good point. bakbakan eh. Diba? Chuchugiin ka kahit suspect ka. Nung umupo si Azurin, Binago total niya yung overhaul mindset. yan. Oh. Binago yan talaga. So at we have to give credits to Azurin. Maganda yung ginawa niya dyan. Oh. At saka itong si Azurin, nung siya yung chief PNP, wala tong anomalya. Untarnished Habang reputation. pulis siya, wala siyang anomalya. At magaling nga, gaya sabi ni Kakopi, pulis to, magaling na investigador. At yan ang kailangan natin. At hindi siya politiko. Kumbaga sabi nga ni Yusek Claire Castro, pinili siya Oh. dahil sa kanyang integridad Correct. at galing sa investigasyon. At Yun lang. yung tumatak din sa kanya yung inclusive leadership niya, ini-involve niya yung churches, ini-involve niya yung oo. community Oo. sa operations, paano i-handle yung problema, para labanan yung tama. insurgencies. Diyan siya nakilala sa kasi naging happy yan ng Ilocos region ng PNP at talaga yan tumatak talaga sa kanya. Importante dito, no? May pakita ng ICI, which I think talaga may papakita nila na wala silang sisinuhin dito. Gaya ng utos ng presidente, no? Kahit sino ka, no? Anuman level mo, anuman position mo, anumang status mo sa buhay, no? Kapag ikaw ay involved sa flood control scam na to, no? Tiyak masasabi. At kahit saang lugar, even yung Davao, hindi absuelto. Oo. Hindi absurdo. Paiimbestigahan niya ng gusto presidente. na kasi yung bagyong dumating ngayon di ba may bagyong dumating ngayon, Ah. Paulo PH. No, gusto kasi nung bagyo na yon. Nagkataon yung bagyo na yon, no?
Dumating sa Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, hindi naman dala yung 51 billion. Iniwan. Sa kaya tinago. O yun nga. Ito pa nga gusto kasi nun, hindi maisama ang Davao. Ito, tiniyak ng palasyo na tuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa mga proyektong infrastruktura kagaya ng farm-to-market roads particular sa Davao at iba pang public works program. Ako, napakarami niyan, no? Yan Kaya na. marami ang trabaho ang ICI. Marami. Medyo hahaba po yung oras na kinakailangan gugulin ng ICI para panagutin itong mga politiko na involved dyan. Napakaraming projects. Pero si Sec Vince, masipag din talaga si Sec Vince, no? Oo, sobra. Araw-araw nag-iikot. Yan, nandyan na nga sila sa Davao. Ang dami palang nakatago dyan ng mga multo. Yun ang panalangin natin. Huwag sumuko si Secretary Vince. No, we have to support Secretary Meron Vince. niyang post eh. Pinagkumpara yung picture niya nung wala pa siya sa DPWH. Tsaka sa DPWH, parang tumada 3 taon eh. Kasi fresh siya dun. fresh siya sa left photo. Ibig sabihin talaga, mahirap talaga yung trabaho Teka, sa DPWH. bago tayo lumayo o umalis sa aking segment, nanindigan ng DND, Department of National Defense at AFP na buo ang kanilang Suporta. tiwala at suporta sa Presidente. ating konstitusyon at sa present chain of command. Correct. Not necessarily sa ating presidente, nagkataon lang siya lang presidente, kundi sa konstitusyon at sa chain of command. Yan yung dahil sa issue na nagsasabi, si Bato to Oo. sinasabi ni Bato na dumadami, rising number of retired generals galit daw sa gobyerno. Pero ang totoo lang, ilang piraso lang sila. 6. Ayun na nga eh, di ba sabi nila, Mga board, noong September 21, retired generals. doon tayo sa harap ng Camp Aguinaldo. Kasi doon nga yung mga retired generals. Ano nangyari? Wala pang 18 yung nagpunta. Na-content ko yan kasi si Bato parang tinatakot niya pa si PBBM eh. Kailangan daw tingnan itong mga unchecked dissatisfaction. No? Kasi kapag hindi raw tinignan itong mga unchecked dissatisfaction, it will lead to a threat. Nagbabanta pa. Kailangan daw po i-address yan. Paano mo i-address yan? Ang gusto ng retired generals, palitan si PBBM. So gusto ni Bato, umalis si PBBM para masatisfy yung unchecked dissatisfaction. Ito mga taong to, mga hindi nag-iisip. Oo. Kasi nga po, kung nag-graduate man sila, hindi nila ginagamit yung kanilang natutunan. Gaya nga sabi ni Secretary Gibo Chitoro, hindi pa ba kayo tayo nadala? Hindi pa ba tayo natuto na kapag ang military nakikialam, mas lalo tayong napapasama? Correct. Tama naman yun. Yan Tama sinabi naman niya yun. kahapon. Si Gibo, no? Secretary Gibo. Totoo naman yun. Ano ba nangyari nung panahon ni Cory Aquino nagkaroon ng maraming kudita? Di ba? Ekonomiya, bumagsak. Ano nangyari yung panahon ni Erap Estrada na pinalitan siya? Meron bang matinding pagbabago na nangyari? Wala, ganito pa rin Hindi naman tayo yumaman. After more than 36 years, ganito pa rin tayo. Di ba? Dapat iparinig sa mga DDS yan yung tanong ni Gibo Chodoro no? Ang problema sa kanila kasi, katulad yung mga ibang nagko-comment doon, ang problema kasi, hindi nga nakatapos man lang ng elementary. Bulag sa katotohanan din yung mga yan. Kaya hindi naiintindihan. Hindi nakatapos sa mga elementary, pakiusapan pa ng magulang yun. Nag-masterals elementary? Oo. Yung tipong 6 years elementary, 10 taon kinukuha? Yung K-12 master na ng mga didilis at Yung elementary nanay kasi pa lang. nagbigay ng electric pan para ipasa. Oo, malamang yun, malamang. Nag-donate na electric fan. Yung PTA para ipasa lang yung anak niya. Basa tayo ng comment. Kasi, Yan, sabi ni Emilita Pecado, Sunflower, natawa ako sa wig. Ha, 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 ha. Wala pa kami sinabing wig, ha? Ay, walang Sabi wig, namin, patilya. Advance ka ba? Ay, sabi ni Mar, we have na po warrant of arrest ni Bato. Sinabi ni Trillanes yan, early 2026, posible daw lumabas yung warrant of arrest ni Bato at ni Bongo. Yung dalawa. 2026? Early 2026. Si Trillanes pa naman pag nagsalita, nalilate lang, pero totoo. Kaya Sunflower, kahit pa kapamilya pa ninyo, okay, o kaalyado pa niya, hindi niya kinakampihan. Tama naman, Correct, tama naman talaga yan. Dahil napuno po talaga ang presidente. Talagang galit na galit po ang presidente. Minsan niya, sa sobrang galit din, nakita niya, naiiyak na siya. Dahil sobrang laki nang nawala sa ating bansa. Star Barrett. Si Star Barrett, ang vice presidente, magaling talagang gumawa ng mga kasiraan at kawalang hiyaan. So dapat pumunta na lang siya sa buwan. Huwag na siyang bumalik ng Pilipinas. Ang utak ni Inday Lustay nasa talampakan. Ang kapal. Kakopi, gusto kong banggitin in fairness sa nanay o sa magulang ni Sara. ni Sara, ni Polong, sa ni Paulo. no? Ni Baste, Baste, no? Si Elizabeth Zimmerman, Mhm. no? Sinasabi niya na stop niyo na yung paggamit kay Digong. Dapat na naman politika. talaga, nakakaawa eh. No? Di ba napanood niyo Tama, po ba tama. yon yung kanyang interview? Stop na kasi ginagamit pa rin hanggang ngayon. Mhm. At ang sinasabihan niya kasama yung mga anak niya, sinasabihan. Mhm. Kasi tingnan mo si Kaufman, sinabi niya
demensya na raw si Duterte, hindi na raw dapat pwedeng ikulong. Kasi sinasabi naman niya para maaprubahan yung interim release. Oo. Sabi naman niya, hindi naman daw totoo yun. Dahil Oo. nakakakilala pa naman daw. Oo, Sabi ni Sarah, okay naman daw yung kondisyon. Oo. Parang ayaw nilang lumaya yung tatay nila. Ganun Baka ba na yun? yung natagpuan siyang unconscious, part of the drama lang yan, no? So, ibig sabihin, malamang. yung mga pronouncements, o mga sinasabi nitong magkakapatid na to, lalo lang nagpapasama kay Pangulong Rodrigo Duterte, no? Na imbis na magkaroon ng chance na mabigyan ng interim release, mas lalong lumalabo dahil sa mga itong mga Sa mga pagana, drama nila. no? Sa mga Kahit yung drama ano ng kanyang mga anak. Kahit yung mga vloggers na DDS sa dahig, nag-aaway-aaway na rin Oh, nakakahiya, no? Nakakahiya talaga. Grabe. Ako kung may nanay ako ron, itatakwil ko. Nakakahiya yung ginagawa nila. Alam mo, maraming Pilipino ron na mga nagtatrabaho, mga matitino, nadadamay sa kanila. Nadadamay. Magtataka pa ba kayo? Sabihin. Magtataka pa ba kayo kung sa humba pinag-aawayan eh? Sa humba, Mas tama malaking pa. bagay pa Oo. kaya. At nakakaya, may pulis pa. Siyempre, mararecord yun sa presinto. Talaga itong mga Pilipino na to, pasaway. Oo. Di ba? O yan ha, mga didilis ha. Narinig yung pinag-usapan namin na si Atty. Kaufman, sinasabi niya may demensya si Duterte para mabigyan, maaprubahan yung interim release at makalaya pansamantala. Kaso sabi naman ng mga anak, okay naman daw ang kalagayan ni Duterte. Kaya malamang talaga sa alamang hindi maaprubahan ang interim release nito. DDS versus DDS. Anyway, sige, yan. let's move on sa third segment natin. No? Dahil po sa pagtama ng Super Typhoon Nando, no, sa La Union, Cagayan, ang ating presidente, pinasyalan niya yan. At tulad na sinasabi ng presidente, kailangan immediate assistance ibigay sa mga yan. At isa po sa nakatanggap ng tulong ay yung mga magsasaka. Kasi tulad ng sinasabi ng presidente natin, mag-aanihan na, maraming mga sakahan na naapektuhan. At ang ginagawa ng ating presidente, naka-template na siya, naka-formula na. No? Pag pumunta ka sa lugar, sige, tulungan natin yung ating mga magsasaka. Yung mga biktima ng kalamidad, bigyan natin ng relief. Yung mga schools, puntahan natin. Tiyakin natin na yung mga kawani, maganda po yung kalagayan. At mga estudyante. At yung mga nasa ospital, At mga nasa ospital. mas sigurado na yung Zero balance. billing ay na-implement na At tama. maayos. No? Oh. At ang nakita kong tumatak sa isip ko pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cagayan at sa La Union ay yung pinangako niya sa bata. No? Ano yung promise niya? Ano ba yun? Meron yung bata. Yung bata kasi, sabi ng bata, ang wish niya daw ay tumaas ang presyo ng palay. May video, may video daw. may May video. Pwede, tapusin ko muna yung sinasabi ko. Sige. Ngayon, Wait lang, Lex. Cambio. sabi, tumaas yung presyo ng palay. At ang sinagot ni PBBM ay, yun nga, no? Magkakaroon ng additional warehouses ang NFA para makabili ng mga palay at magkakaroon ng floor price ang palay. May tugon agad, no? Tingnan Lex, natin, sige, Lex. tingnan natin yung video ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinigil namin ang pagkakot ng bigas para dito lang bibili. Tama yun. Ngayon, ang naging problema, yung NFA may pera pa pambili ng palay at ang presyo ng palay sa NFA basa is 18, 19. Pero yung tuyo is 21 to 23. May pera pang NFA para bumili pero napuno ang warehouse namin. Kaya may bago kaming sistema na gagawin na magkukuha kami sa LGU ng mga warehouse. Paparenta. Tapos doon namin ilalagay, makakabili uli kami, tataas uli ang presyo ng palay. Palakpakan natin ang Pangulo. Galing, no? Nakakatuwa yung ganyan. Kasi immediate yung response eh. Kasi totoo yan. Kasi marami tayong magsasaka talagang umaaray talaga sila. Mataas yung production pero mababa yung presyo ng palay. Ano na lang po, konting pasensya na lang po. Palagay ko, dinadraft na ang Ginagawa na ng paraan yan. kanilang executive order tungkol dun sa floor price. Oo. Kunwari po, ang fresh palay, kapag binili ng gobyerno yan, magiging, kapag nagbibenta ang magsasaka, ang pinakamababang presyo ng fresh palay ay 18 pesos. 18, No? Kung ano man yan ay dried naman yan, kung di ako nagkakamali, parang nasa 21 to 23. No? Sabi ng Yung fresh presidente, is 18 to 18. 20, tapos yung dried 21 to 23. Something like that, no? Ang importante po doon, wala na yung presyong below 10 pesos o 12 pesos. 8 pesos. 8 malungkot. pesos. Meron pa nga ako natanggap na message, 6 pesos daw. Grabe. Grabe naman yun. At pangalawa po, I suggest po, no, sa mga magsasaka, sumali po kayo sa mga kooperatiba
Kasi kapag may co-op po kayo, pwede nyo pong sama-samahin ang inyong ani at yan pong ibibenta natin sa NFA. At isang malaking bagay kapag may co-op ka, kasi may mga farmers tayo, halimbawa hindi kami miyembro, no? Hindi bumibili yung NFA. Maganda yung logic ng presidente, yung analogy niya. Hindi bibili ang NFA, so ikaw kailangan mo na siyang mabenta kasi wala kang ipapangkain. So dahil hindi bibili ang saka NFA, kailangan mo na magbayad ng utang, yung pinuhunan mo. no choice ka, ibibenta mo sa middleman. Nababaratin ka naman. Kung miyembro ka ng co-op, pwede ka makahiram doon sa co-op. Antayin mo muna na bumili na ulit ang NFA. Di ba? Oo, Parang tama. stocks lang yan eh. Nagbebenta ka ng stocks. No? Huwag mo ibenta ng mababa. Tama. Ibenta mo ng mataas. Kaya mag-member po kayo ng co-op. Oo. No? So sa madaling salita, ginagawa naman ng paraan ng gobyerno na tumaas ang bilihan ng palay sa mga magsasaka nating kababayan. Kasi every week, shoutout din natin yan eh. Konting panahon na yan. Ngayon, kapag lumabas na po yung floor price na yan at merong lumalabag sa sinet ng ating gobyerno, no, isanggunin nyo po agad, ipalam nyo po agad sa mga DA offices yung mga traders na bumibili. I-chat na lang doon, isumbong mo sa Pangulo. Isumbong nyo na sa Pangulo, diretso kayo Oo, doon sa website, At mababasa yan. pangalanan nyo po kung sino Oo. yun, taga saan yun, no? Yung bumibili sa'yo, bumabarat sa inyo ng presyo ng palay. Much better, videohan nyo, send nyo sa amin, sa aming, sa aming 5. Actually, marami nagme-message Oo. sa atin, no? At every week, sinashoutout natin kay Secretary Laurel yan, di ba? In Send nyo fairness yung, naman, kahit send nyo yung paano. video sa amin. May bumabarat ng palay ninyo. Simplehan yung videohan o picturean, send nyo sa amin. Papasikatin natin yan. Ha? Oo. Ano? May mga magsasaka. Yung may mga magsasaka nga naman na dahil sa mababang presyo ng palay, hindi muna nagbebenta. Yan yung merong mga may mga May reserve. May reserve money na kaya pang maghintay, no? Correct. Pero yung mga iba kasi, kailangan na nilang Immediately ng ba? panggastos, Dispose eh. kailangan nila magbayad sa kanilang pinagkakautangan, gusto nilang i-dispose agad. Hindi mo rin masisi. Di mo rin masisi. O siya, anyway, sige, move on tayo sa ating next topic, no? Kahapon, nagpunta po kami sa PICC dahil pinangunahan po mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at ni FL Liza at FL Imelda Marcos yung reopening o muling pagbubukas po ng PICC na after 40 years mahigit, doon lang po nagkaroon ng major renovation. Sir, nandoon ka eh, no? Oo, andun ako. Ano Kaya masasabi mo? medyo masaya, no? Kasi po, nung naging certified public accountant po ako, doon po ako nanumpa sa PICC. Okay. So, ayun, masaya. So may PICC story ko pala. May PICC story ako. Kayo mga kabibian, kung meron kayong PICC story, comment nyo lang kung anong naging experience nyo or memories nyo dyan sa PICC. Kasi gaya ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech, marami po talagang may magagandang memories ang ating taong bayan Dami tungkol sa graduate PICC. yan. Oo. Di ba? Ikaw, Ito, Pangulong- napabayaan kasi talaga to nung pagbaba ni Ferdinand Marcos Sr. Alam naman natin, proyekto to ni First Lady Imelda. Talagang napabayaan at ngayon na lang, kung di ako nagkakamali, ngayon na lang ito na-renovate. Ngayon, eh. after na. more than 40 years. 40 years no? mahigit. Kasi 1976 yan eh. Oo. 1976 itayo yan. Tapos Imagine mo. next year, mag-50 years na siya. 50 years na siya. At gagamitin ng ASEAN Kasi summit. tayo host eh, next year eh. next Tayo year. host So yan. may video tayo, may malaking video? bagay. Yan, video, yan. Sige. At panoorin natin. This is who we are. This is what we can achieve. This is what PICC is and what it will always be, so long as we continue to nurture that legacy. Trust konti lang. Nakakatuwa tong PICC kasi parang the legacy continues. Correct. Legacy ng mga magulang niya. Tapos ito, after more than 36 years, no, legacy naman ng anak. At isang, At First Lady uli ang nagpa-renovate. At mabilis. Oo, Yun ang isang mabilis. malaking bagay doon. Si Imelda Marcos, pag nagpa-construct, mabilis. Ito rin, First Lady Liza Araneta Marcos, 6 months lang. Sinimulan March, April, May, June, July, August. 6 months. Tapos, Pero nakakalungkot. Lodi ni First Lady Lisa Biyanan niya eh. Marcos yung kanyang Pero biyanan. nakakalungkot dyan, nabanggit nyo na dyan kayo, pero ba't di ko kayo nakikita sa video? andun, di ba lang pinanood eh. Ha? Meron akong live stream. Meron. Nag-live stream ako. Hindi, ba't pa hindi kayo nakapasok mismo sa pinaka-event? Yun ang tinatanong ko, tinutumbok ko. Kasi naman, hindi po kami Kasi nasabi. tingnan mo, ang konti ng tao. Dapat- Pwede kayo lumapit dyan kay Dapat po, PBBM. andyan kami sa banquet. No? Andyan Oo. kami sa loob niyan. Yung mga nakabarong na yan. Ang Oo. problema po, yung, Naka-short si Ayab. yung nag-advise sa amin tungkol sa event,
na i-cover namin, hindi sinabi sa amin na formal, Formal, pala yung formal event. event. Nakamao Or tayo. formal wear pala Ah. kailangan namin isuot. Sayang. Nakaganitong polo shirt lang po kami, tapos nakamaong pa. Nagpasukat pa naman tayo ng barong. Oh, meron pa naman kami nakahandang mga barong. Kung Ay, ano, pinongso na natin. kasama sana namin yung mga nakabarong dyan, no? Anyway, At saka- nakamonitor naman tayo sa isang banquet hall. No? Tsaka sa makakalapit kayo dun sa kay First Lady pati Gaya kay na sinasabi PBBM. ko, Palerista, every time, no? Kapag si First Lady Lisa Marcos talaga humawak sa proyekto, may Midas touch siya. Oo naman. Tiyak na Mangyayari. matatapos ng maganda, no? At on time, at within budget. Ang ganda ng PICC, ha? Under budget pa yan, ha? Oo. Ang galing. Galing. At dyan na, yan, sigurado, gagamitin na naman ng mga susunod na gagraduate sa March. Alam mo, nakaban Diba? kami Maganda dyan na. Nakaban kami sa PICC. Ang PICC story ko, nung nag-graduate ako, undergrad, no, yung bachelor's degree ko, supposedly dyan kami mag-graduate. Ang problema, nakaban kami kasi binabandala ng previous years. Mahigpit sila dyan, bawal. Kaya hindi sa amin pinagamit yan. Si Miss Irene Subkang, banggatin ko lang, dyan ginanap ang graduation ng 2 anak ko sa PCC. Talagang maraming ganyan mga istorya. Love for all. Sige, 5 move minutes, on tayo. 5 minutes. Last 5 minutes, no? Ang Love for All, naganap po yan dyan sa Disciplina Village, Bignay. Sa ano ito, sa Valenzuela, no? Ng September 30, katatapos lang po. in-announce natin last week, As diba? expected and as usual, nagbigay po ng serbisyong medikal, serbisyong legal. Siyempre, may mga goods po na ibinigay ang ating First Lady. Kasama po si PCSO General Manager Mel Robles at iba pa pong sangay ng gobyerno sa ating mga kababayan dyan po sa Valenzuela. So, syempre, pagkasama si GM Mel Robles, Meron? dami na namang charity timba, Charity dyan, timba. na punong-puno ng laman. Mabigat may Alam pictures mo, na tayo dyan. gusto ko magkaroon ng charity team ba? Pwede ba tayo manghingi kay GML Robles? Gusto ko malaman kung anong laman. Laman. Kasi laki, ganito kataas Oh, na timba yun. So, nung one time merong nagbukas, parang meron ako nakitang process meats pa eh. Oh, isipin May mo bigas, naman gaano meron- kataas yun. Sa December, Diba? sir, mabibigyan ka ng charity timba. Oh, Sana Merry all, Christmas sana all. agad. Pangarap ko po yung magkaroon ng charity ba? So, sa October 21 sa Lapas Tarlac yan. Sa inyo naman pupunta at dadayo ang Love for All ni First Lady Lisa Marcos. October 21 yan, 2025. Mostly umaga yan. Mahaba na pila yan, madaling araw. Maghapon. Pumila na Libreng kayo. check-up. May Yan. laboratory, tapos kung malabo yung mata nyo, pwede nyo ipacheck yan. Mga diabetes. May mga libre na rin salamin. May libre na rin diyang gamot, may libre na rin diyang vitamins. Mm-mm. Kung may kaso kayo na gustong isang guni, meron din dyan. May SSS, may Oh. GSIS, may TESDA, Oh. merong PAW. Lahat Ay, si dyan. Melinda Sarmiento. Pwede bang basahin yung kay Melinda sige, Sarmiento? Pagkakopy. Si PBBM lang talaga ang presidente na kahit kaaway sa politika ay mapapamahal sa kanya. Ng sinseridad at malasakit sa ating mga mamamayan, he is truly a blessing from above. Kaya lagi po nating isali sa ating panalangin ang ating bansa, lalo na po ang ating mahal na Pangulo, 10 ng kanyang mga minamahal. Napakaganda ng message ni very Melinda good. Sarmiento. Well Ma'am, written. thank you. Ah. Galing. Mm. Kailan kaya dito, Sunflowers? Parang, taga saan ba si Sunflowers? Leyte? Leyte Leyte. yata. Tama. Leyte Ayun, yata. meron siya. Meron si Ranilo D. Bose. Buti na buo. Balik tayo kay Ranilo. Lex, balik Buti tayo na kay buo agad ang PCC. Sinong contractor ang gumawa? Dapat yun ang isama sa bidding. Huwag na yung 15 top na contract. For sure, wala ka Hindi, dyan. itong nangyari, Magaling po talaga nung mga contractor ng panahon ni Pangulong... itong nangyari na to, maraming mabibigyan ng pagkakatao dito ng mga kontraktor na matitino. Correct. Marami. Kasi, Dapat. kaso sigurado, hihigpit naman ngayon ang pamantayan para makakuha ka ng kontrata sa gobyerno. Bago ko makalimutan, bago tayo magbasa pa ng ilang comments, no. Shout out po kay Dang Manta, kaibigan ko. No, nag-celebrate siya ng birthday niya. At yung mga kaibigan natin sa baba, nagpapashout Saka sa kay sir. Luchi Delia Ibanez. Pareho silang nasa Boracay ngayon. Doon nagpapasarap. Yung mga kaibigan natin sa baba, sa Hello. Youth Hub. Sa Youth Hub. Shout out kay Hannah Garcia, kay Timmy, Okay. kay Prince. Mga yan, kasama sa Bagong Pilipinas Youth. Mga kaibigan natin. Total, nagkakabatean na rin naman yan. Pabatiin ko na yung mga ka-BBM natin dyan, na mga namukhaan ako. Ay, Habang nandyan tayo sa Dubai, yung mga fans ko dyan ng mga didilis. Wow, yan. Fans talaga. Syempre, sikat talaga eh. Wala magagawa eh. Sikat tayo sa mga Sikat eh. didilis eh. Sana all may fans. Hindi, meron nga doon. Kaya kumakain ako sa Dubai Mall. Binipidyoan ako ng Pilipino. Alam ko hindi siya BBM eh. Kasi pinapakita niya sa asawa niya yung page ko eh. Alam ko dilis yun eh.
Kasi kung BBM yung lalapitan ng Lalapit, approach ako noon, gaya nung iba, siya hindi. Ah. Siguro pinapakita niya, yan yung sinungaling na naninira sa mga ano. Usually kasi pre, no, yung mga Pilipino dyan, pag supporter mo, fan mo, ililibre ka eh. Lalapitan ka talaga. Lalapitan ka, Oo. ililibre ka. Naalala ko tuloy nangyari sa isa. Quezon City Circle, no? Kada Quezon City Circle kami, kino-cover namin si Secretary Amena Pangandaman, may dumating na nakamotor. Ano sabi sa'yo? O gagamitin mo naman yung paninira sa Duterte. Hindi, ginawa na kasi yung paninira. Hindi naman tayo nanira. Nagsasabi na tayo dito. Sinasabi ko, si dati Pangulong Duterte, nakulong. Kasi maraming pinapatay. Siya naman mismo umamin nun. Factual lang. O ano factual paninira ron? Wala Masakit lang, masakit lang. Oo. tanggapin. Dito po sa aming podcast, di po kami nagsasabi na hindi Oo. totoo dito. Lahat po dito may resibo. Oo. Kasi Don't fake Ninita, news. Nagel, Nati, bago mawala, thank you sa inyong tatlo. Nakakatanggal ng stress at maraming natututunan sa inyong mga binabalita. Oy, thank you. Buti na lang to si Ma'am Ninita may utak, no? Oh, correct. Yung iba dyan, grade 1 lang eh. O, at saka doon pala sa mga nagpadala pala ng mga Dubai chocolate ha. Hindi ako mahilig sa chocolate pero maraming salamat Hindi pa rin namin kasi. natikman yun ah. Hindi kasi pwedeng tanggihan yung Si mga Ma'am kabibigyan Ceci natin eh. Adja, watching from Japan, na talaga international. Si Sunflower yan. God bless us all mga ka-BBM. Thank you, thank you. Grabe, international talaga tayong mga BBM vloggers. No? OT na pre. Ha? OT. OT na. Kaya medyo sumisibagot na si operator eh. So mga kabibim, hindi natin papatagalin at medyo inaantok na ako. Wala pa akong tulog talaga. Straight from Straight from Dubai. Diretso kaagad ako rito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po ninyo sa ating Pangulo, sa ating mahal na Pangulo at sa mga programa niya. Huwag po tayo magsasawa na lagi siyang suportahan at mahalin dahil kailangan niya tayo. Ako, maraming salamat sa nagpa-follow sa akin. 163,000 na po tayo mga kayayang with 54 million views Wow. in 28 days. No, maraming salamat po. At message ko uli, no, hindi ako magsasawang sabihan ng ating mga politiko, ang ating mga contractors, ang DPWH officials, ang mga co-auditors, yung mga kapalang mukha dyan, mga walang hiya, no, magbago na po kayo. At partisano ng inyong pagbabago, ilabas nyo yung yaman ninyo. Itulong natin sa mga biktima ng lindol dyan po sa Cebu at ituloy-tuloy din po natin yung ating panalangin doon sa mga namayapa at sa mga kamag-anak na naiwan. No? At syempre, ang ating presidente, ipagdasal din natin dahil in these trying Kailangan times, niya yan. kailangan natin yan. Okay, ako naman po si Ka-Coffee at maraming salamat din po sa pagsuporta. Nasa YouTube po ako ha. Search lang po Ka-Coffee, nasa Facebook and TikTok Ka-Coffee para madagdagan po tayo. So, Yung pala yung page namin, Salamat PBBM, no? I-follow nyo po at panoorin nyo po yung mga pinapost natin. So sa ngalan ng kasama ko rito, itong dalawang operator natin, si Mark Ian Everyday at saka si 31 million. Ako po si Palarista, kasama si Yayam Dizon at si Ka-Coffee. Maraming salamat sa suporta nyo sa amin tuwing Miyerkules. Bagong Magandang Pilipino gabi. Studios, thank you as always. Salamat. Bye! Thank you.